Nagsisimula ang ating kwento sa isang lola na sasakay ng bus. Ang lalaking ito ang ating bida. Ang pangalan niya ay Ayano Koji Kiyotaka. Pinakiusapan ng babae ang lalaking estudyante na kung pwede sana niyang paupuin si lola. Ngunit wala siyang pakialam kahit priority seat ito para sa mga nakatatanda dahil wala namang batas na nagsasabing dapat paupuin niya ang mga nakatatanda. Di porket bata siya ay hindi siya napapagod, di niya gagawin ang isang bagay na walang pakinabang sa kanya. Katwiran ng babae na malaki ang maitutulong niya sa lipunan kapag ginawa niya ito. Nahihirapan na rin si lola na manatiling nakatayo. Wala pa din pakialam si long hair. Saka bakit siya lang ang tinatanong niya? Paano yung ibang nakaupo? Hindi ba sila pwedeng magbigay ng upuan nila? Walang pinagkaiba ang priority seat na ito sa upuan nila ayon kay long hair. Sinabi na lang ni lola na wag na siyang alalahanin. Nakiusap pa din ang babae para kay lola. Ngunit wala pa ding gustong magbigay at napalingon pa si Ayano Koji sa katabi niya. May isang nakonsensya at ibinigay na lang ang upuan niya kay lola. Nakarating na ngayon si Ayano Koji sa eskwelahan niya. Ito ang Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School. Itinayo ito ng gobyerno ng Japan para hubugin ang susunod na mga kabataan na mamumuno sa hinaharap. Kapag galing ka dito, 100% natanggap ka sa trabaho. 100% din natanggap ka sa college kapag nakagraduate ka sa high school na ito dahil sobrang taas ng antas ng edukasyon dito. Nakasalubong ni Ayano Koji yung babaeng tiningnan niya sa bus kanina. Gusto niyang malaman kung anong ibig sabihin ng pagtitig niya kanina. Paliwanag niya na tulad kasi sila kanina na hindi nagbigay ng upuan sa lola kanina. Pinangatawanan lang niya ang desisyon niya na hindi siya magbibigay ng upuan. Pagkatapos magtaray ay umalis na siya. Tinipon ng mga estudyante at nandito ngayon ang presidente ng student council. Siya si Horikita Manabo, isang third year. Nagsalita siya para i-welcome ang mga bagong estudyante. Pinaalala niya na mataas ang level ng eskwelahan na ito at inaasahan niyang gagalingan nilang lahat. Napunta sa first year class D si Ayano Koji at nandito din yung babae sa bus. Pati na din si long hair at sitang pretty pa. Paglingon niya sa tabi niya ay nandito naman yung mataray na babae. Ang malas ko naman sabi ng babae. Ganon din si Ayano Koji. Biglang may nagsalitang lalaki at sinabi niyang magandang magpakilala sila sa isa't isa. Game naman sila sa mungkahi niya. Siya si Hirata Yosuke. Mahilig siya sa sports at gusto niyang sumali sa soccer club. Sa loob-loob ni Ayano Koji ay alam niyang si Hirata yung tipong magiging leader ng klase. Yung babae kanina sa boss, siya si Koshida Kikyo. Gusto niyang maging kaibigan silang lahat at makagawa ng magandang mga memorya. Siguradong magiging popular sa mga lalaki at babae ang katulad ni Koshida dahil pala kaibigan siya. Tingin din ni Ayano Koji, itong pagpapakilala na ito ang magdidikta kung anong magiging katayuan nila sa klase. Kaya kailangan maging matino ang pagpapakilala niya. Kaso wala siyang talento o kaya hobby. Isang malayang puting ibon lang siya. Oras naman niya para magpakilala at napaisip siya. Tumayo na ngayon siya na may pag-aalinlangan. Nagpakilala siya bilang si Ayano Koji Kiyotaka. Ikinalulugod niyang makilala silang lahat. Wala naman siyang partikular na libangan. Gagawin niya ang lahat para makasundo silang lahat. Natahimik sila ng sandali. Nagpalakpakan sila pagkatapos. Pero sa loob-loob ni Ayano Koji ay alam niyang palpak yung pagpapakilala niya. Biglang ngumiti yung babaeng katabi niya. Napansin ito ni Ayano Koji at alam niyang tinawanan siya ni Girl Terai. Biglang uminit ang ulo ng isang lalaki. Siya si Ken Sudo. Naiinis siya kasi para namang mga bata sila sa ginagawa nila. Saktong dumating ang isang babae. Siya si Chabashire Sae at siya ang magiging class D advisor. Hindi sila magpapalit ng klase mula first year hanggang third year nila. Kaya siya ang magiging guro nila mula ngayon hanggang sa third year nila. Inabot ni Sensei sa kanila ang rulebook. Buong oras na nandito sila ay titira sila dito sa dormitoryo nila. Hindi basta-basta pwedeng lumabas at limitado lang din ang pag-contact nila sa labas. Pero wala silang dapat ipag-alala dahil maganda ang pasilidad dito. Lahat ng libangan ay nandito na. Para makabili sila ng mga bagay ay gagamitin nila ang private points na ibibigay sa kanila mula sa computer system ng school nila. Lahat ng bagay ay pwede nilang bilhin gamit ang private points nila na nasa phone nila. Ang points nila ay ibibigay tuwing unang araw ng buwan. Ang isang puntos ay may katumbas na 1 yen. Ang private points nila ay 100,000 at ang katumbas nito ay 100,000 yen. Nagulat ang lahat sa sobrang laki ng allowance nila. Ang eskwelahan na ito ay hinuhusgahan sila ayon sa kakayahan nila at bibigyan sila ng puntos ayon sa performance nila. Namili agad si Ayano Koji. Hindi pa din siya makapaniwala sa laki ng pera nila. Sa isang year, may 4 na section. Sa isang section, may 25 na estudyante. Mahigit 360 million yen ang ginagastos ng gobyerno sa eskwelahan na ito. Nagkataon uli na nandito si Girl Terai. Tinanong ni Ayano Koji ang pangalan ng babae pero ayaw niyang sabihin. Mas okay na sabihin na lang niya kasi 3 taon silang magiging magkaklase at magkatabi pa ng upuan. Horikita Suzune, sabi ng babae. Napansin agad ni Ayano Koji na pareho sila ng apelyido ng
ng Student Council President. Pinakailaman ni Aya Nokoji ang mga binibili ni Horikita dahil masyadong mura. Nagmungkahi siya ng mamahalin pero nagalit si Horikita. Ayaw niyang pinapakilaman siya. Pansin na hindi marunong makipag-usap si Aya Nokoji ika ni Horikita. Pero ganun din naman itong si Horikita ganti ni Aya Nokoji. Nakita din nila na may mga libreng gamit pa. May 100,000 yen na, may libre pa. Para siguro ito sa mga naubos na ang puntos nila. Si Sudo naman ay may nakaaway agad. Mga senpai nila ito at tinatawanan si Sudo dahil na class D sila. Mga basura sila. Malalaman nila ang tunay na impyerno pagdating ng oras. Hindi alam ni Aya Nokoji kung anong ibig sabihin ng mga lalaki. Sunod na araw, makikita ang klase na nagkakaroon na ng mga grupo at pinag-uusapan nila ang mga nabili nila. Mamahalin ng mga ito at okay lang naman kasi may 100,000 naman sila buwan-buwan. Yung iba naman ay puro shopping. Linait siya ni Horikita dahil wala siyang kaibigan. Pero siya din naman ika ni Aya Nokoji. Ang pagkakaiba nila ay pinili niyang maging mag-isa. Lumabas si Aya Nokoji pero linapitan siya ni Kushida. Gusto kasi siyang makausap ni Kushida. Si Aya Nokoji lang kasi ang kinakausap ni Horikita. Gusto sana niyang maging kaibigan si Horikita. Gusto niyang maging kaibigan ng lahat sa school nila. Sinubukan niyang lumapit sa kanya pero linayuan siya ni Horikita. Kaya nakiusap siya kay Aya Nokoji na tulungan siyang maging kaibigan si Horikita. Hinawakan niya ang kamay ni Aya Nokoji at nagpa-cute pa. Dahil dito ay wala nang nagawa si Aya Nokoji. Balik sa klase ay pansin ng mga classmate nila na tulog lang at hindi nakikinig. Gumagamit pa ng phone at nagbabasa ng manga. Natapos na ang klase at sinabihan sila ni Sensei na mag-review para sa quiz nila. Pansin ni Horikita na masyadong maluwag ang eskwelahan nila at tingin niya'y mali ito. Tingin naman ni Aya Nokoji na dahil gusto ng eskwelahan ng student autonomy. Ibig sabihin ay ang estudyante mismo ang magkukusa na galingan sa pag-aaral kaya sobrang mabait sila sa pagbibigay ng allowance. Sabay inaya niya si Horikita na sumama sa kanya. Tingin ni Horikita na may pinaplano itong si Aya Nokoji. Wala naman siyang masamang pakay. Gusto lang kasi niyang puntahan ng isang cafe sa mall kaso parang pambabae lang ito kaya gusto niyang samahan siya ni Horikita. Bakit siya pa? Wala kasi siyang ibang pwedeng malapitan ika ni Aya Nokoji. Naintindihan naman ito ni Horikita kaya payag na siya. Nandito na sila sa cafe at ang daming tao. Napansin niya agad na may papaalis na kaya may naupuan agad sila. Sinabi niyang mukha silang couple. Hindi ito nagustuhan ni Horikita. Biglang dumating si Kushida. Ang pagkakataon nga naman, nakiupo agad si Kushida at kinausap sila. Biglang sinabi ni Horikita na aalis na siya kahit kararating lang nila. Kailangan lang naman niya ng kasamang babae at nandito na si Kushida kaya hindi na siya kailangan dito. Ano ba talaga ang pinaplano niya, tanong ni Horikita kay Kushida. Depensa ni Kushida na nagkataon lang naman na nandito din siya. Alam ni Horikita na yung babaeng umalis kanina at yung mga babaeng katabi nila ay classmates nila. Pare-pareho lang ang oras ng pag-uwi nila pero biglang aalis na agad sila. Halatang-halatang planado ang lahat ng galaw nila. Humingi ng tawad si Aya Nokoji sa pag-set up nila sa kanya. Gusto lang kasi talagang maging kaibigan ni Kushida si Horikita pero ayaw niya. Gusto niyang tantanan na siya. Gusto niyang mapag-isa. Kaso malulungkot siya ika ni Kushida. Hindi siya nalungkot sa pagiging mag-isa. Pero siguradong magiging mapag-isa na siya hanggang 3rd year nila. Sa huling 9 na taon ay mapag-isa na siya. Mas mahaba pa kung isasama ang kindergarten. Nabigo si Kushida at mukhang hindi niya magiging kaibigan si Horikita. Habang naglalakad sila ay nakasalubong nila si Echinose Hanami. Isang first year din at nasa class B siya. Nagulat si Aya Nokoji na may kaibigan na din agad si Kushida sa ibang section. Pinag-uusapan nila yung malaking allowance nila at sobrang napapagastos sila sa laki ng pera nila. Nasabi ni Aya Nokoji na nakita niyang bumibili ng mga kailangan sa hygiene si Horikita tulad ni Kushida. Kaya naisip agad ni Kushida na close si Aya Nokoji at Horikita. Tinanggi ito ni Aya Nokoji dahil nakita lang niya si Horikita. Nag-oo na lang si Kushida na tila'y hindi naniniwala kay Aya Nokoji. Sa dorm nila, hindi pa din makapaniwala si Aya Nokoji sa allowance nila. Gastos lang ng gastos sa mga classmates niya. Kwentuhan pa sila habang may lecture. Absence. Late. Pero hindi sila sinasaway ni Sensei. Dumating ang May 1st, unang araw ng susunod na buwan. Nagtataka sila dahil wala silang natanggap na 100,000 points. Pagdating ni Sensei ay tinanong agad siya ni Yamauchi Haruki. Nasaan yung points nila para sa buwan na ito? Naibigay na ito ayon kay Sensei at imposibleng nagkamali ang computer system nila. Pero wala silang natanggap ika ni Kanji Ike. Mga tanga kayo. Nagulat sila kay Sensei. 78 na late at absence. Kwentuhan habang may lecture at nagse-cellphone pa. Hinuhusgahan din sila ayon sa asal nila na may katumbas na puntos. Ayon sa pagsusuri ni Sensei, naubos ang buong 100,000 points nila. 0 points sila ngayon. Kawawa ngayon ang mga wala ng puntos. Hindi nila akalain na ganito pala dito. Ano sila, kilo? San sila nakakita ng nagbibigay ng 100,000 yen ng basta-basta? Kung matalino sila, naisip na agad nila ito. Common sense lang. Ayon sa paghuhusga, wala silang halaga. Kaya 0 ang nakuha nila. Mga basura sila.
Nandito sila ngayon sa swimming pool at kita na ngayon kung sino ang mga close na. Wala man lang siyang naging kaibigan. Lumapit si Horikita at pansin niyang parang wala lang yung nangyari sa kanila. Tingin ni Ayano Koji ay ginagawa nila ito para kalimutan ng mga problema. Sa mata ng S-system ng eskwelahan, sila ang pinaka-depektibo kaya nasa class D sila. Flashback sa nangyari ay pinaliwanag ni Sensei ang S-system. Hinuhusgahan ng mga estudyante at binibigyan sila o binabawasan ng puntos ayon sa kakayahan nila. Kaya 0 class points ang natanggap ng section nila. Iba ang class points sa private points. Mapang-asar na pinalakpakan sila ni Sensei dahil sila ang una sa kasaysayan ng eskwelahan na naubos ang lahat ng class points sa isang buwan. Kahit pa sa lahat ng naging class D, inalam agad ni Hirata ang criteria sa pagbibigay at pagbabawas ng puntos. Pero hindi ito ibinahagi ni Sensei dahil sikreto ito. Pinaliwanag ni Sensei kung ano ang class points. Ito ang puntos ng buong klase. Ang isang class point ay katumbas ang 100 private points. Nung simula ng klase nila, lahat ng section ay may 1,000 class points. Yun ang dahilan kaya sa simula ay may 100,000 private points sila. 1,000 class points times 100 private points katumbas 100,000 points. Dahil naubos ang class points nila, 0 times 100 private points ay 0. Kaya wala silang nakuhang pera ngayong buwan. May pagkakataon silang makakuha ng class points. Paparating na ang midterms at ito ang pagkakataon nilang makabawi. Depende sa magiging performance ng klase nila, pwede silang makakuha ng 100 class points. Mahigit 10,000 private points kung perfect silang lahat. Kapag nahigitan nila ang class C sa class points, mapopromote sila sa class C. Kaso tingnan naman nila yung score nila sa quiz pa lang. Ang pangit ng score nila. Kung sinong babagsak sa midterms ay expelled agad o kick out sa eskwelahan. Kinakabahan sila ngayon. Ang problema nila ngayon ay hindi sapat na may kaunting makakuha ng mataas na score. Kailangan yung buong klase ay maganda ang ipakita para makakuha sila ng class points. Hinuhusgahan sila bilang grupo. At para makamtan nila yung pinangako ng eskwelahan na ito na siguradong tanggap sa trabaho o siguradong tanggap agad sa college, kailangang malagpasan nila yung mga section sa taas nila. Wala silang pag-asa kapag nasa class D lang sila. Natanong ni Horikita bigla si Ayano Koji kung may sports siyang nilalaro kasi parang nagwo-workout siya. Habang nandito sila ay nagsalita si Hirata. Alam niyang malaki ang problema nila na 0 class points lang ang class D kaya kailangang magtulungan sila para magkapunto sa susunod na buwan. Pero walang pake si Sudo at umalis na lang. Nandito naman ang Student Council President. Kausap niya si Ariso Sakayanagi at si Kohei Katsuragi ng Class A. Binati sila ng presidente dahil 940 class points sila. Gusto lang niyang malaman kung anong nalalaman nila sa S-system ng eskwalahan. Balik sa klase ay desperado si Yamauchi na ibenta yung gadget na binili niya para magkaroon siya ng puntos. Si Horikita naman ay inaya si Ayano Koji na kumain sila. Sa cafeteria ay kitang masarap at mahal yung biniling pagkain ni Horikita para kay Ayano Koji kaya nagdadalawang isip siya. Pero okay lang naman ito kay Horikita. Nagdadalawang isip pa din si Ayano Koji. Pagkagat ni Ayano Koji ay sinabi ni Horikita ang pakay niya. Nagplano kahapon sila Hirata ng study group para siguraduhing maganda ang magiging score nila sa midterms. Kaso may 3 pasaway na ayaw sumali. Si Sudo, Yamauchi at Ike. Hindi makarelate si Horikita sa mga bumabagsak sa exams pero wala siyang magagawa sa mga engot. Masyadong naman siyang harsh ika ni Ayano Koji. Kapag wala silang ginawa, siguradong babagsak silang 3 at magiging sagabal sa pag-angat ng klase. Tingin niya'y malaki ang magiging bawas sa class points nila kapag may bumagsak at makikout sa kanila. Nuggets na agad ni Ayano Koji na gusto ni Horikita na mag-study group sila Ike, Yamauchi at Sudo. Ayaw niyang maging sagabal sila sa pag-akyat niya papuntang class A. Nagulat si Ayano Koji na ang goal pala ni Horikita ay ang class A. Hindi lang class C. Hindi matanggap ni Horikita na linagay siya sa class D kaya gagawin niya ang lahat para makaakyat sa tuktok. Pero ayaw ni Ayano Koji itong gawin. Pinaalala agad ni Horikita na kinain niya yung mamahalin na pagkain. Isa pa ay hindi pa niya napapatawad si Ayano Koji sa pag-setup sa kanya kay Kushida. Tuso si Horikita pero wala na din nagawa si Ayano Koji. Binigay ni Horikita ang number niya at email address kay Ayano Koji at umalis na. Unang beses siyang nakakuha ng number ng isang babae sa high school. Sinimulan na ni Ayano Koji kay Ike, Yamauchi, at Sudo. Pero ayaw talaga nila. Naisip ni Ayano Koji na kailangan niya ng tulong mula kay Kushida kaso wala siyang number niya. Kaya naisip niyang gamitin ang landline ng dorm nila. Hiningi niya agad ang tulong ni Kushida para himuki na sumali sa study group sila Sudo, Ike at Yamauchi. Si Horikita ang magtuturo sa kanila. Walang problema ito kay Kushida kasi ayaw niyang mapatalsik sila. Saka gusto niyang sumali dahil nandun si Horikita. Pagkatapos ay binigay niya ang number at email address niya kay Ayano Koji. Agad-agarang napapayag ni Kushida yung 3. Sinabi niya agad ito kay Horikita at tinanong kung pwede sumali si Kushida. Tinawagan agad siya ni Horikita para sabihing ayaw niya. Tumawag uli siya pero hindi pa tapos si Ayano Koji ay binabaan agad siya. Magtitext pa lang siya ay sinabi na agad ni Horikita na ayaw niya.
Binalita ito ni Ayano Koji kay Kushida pero sinabi niya na siya na ang bahala. Nandito sila ngayon sa library pero ang sama ng simula nila dahil puro insulto lang ang inabot ni Sudo kay Horikita. Ayon kay Sudo, hindi niya kailangang mag-aral. Mas okay pang mag-basketball na lang at maging pro. Linait ni Horikita ang pangarap niya. Hindi din naman madaling maging pro. Wala naman siyang dedikasyon at walang commitment. Dahil dito ay umalis na lang si Sudo at pati sila Ike at Yamauchi ayaw na din. Alam nilang hindi sila matalino pero hindi naman sila payag na tapak-tapakan ng pagkatao nila. Nagmatigas si Horikita. Bahala na kayong mapatalsik sa eskwelahan. Walang gustong mag-aral kapag ganito ang ugali ni Horikita. Pero walang pake si Horikita. Sayang lang ang oras niya at magiging pabigat lang din naman sila kaya mas okay matanggal na lang sila. Malungkot si Kushida pero hindi siya payag na mawala sila kaya gagawa siya ng paraan. Hindi siya papakilaman ni Horikita pero naiinis siya kasi ano ba talaga ang dahilan at nandito siya. Pakiramdam ni Horikita ay gusto siyang sabutahin ni Kushida. Nasaktan si Kushida kasi gusto lang naman niyang maging kaibigan si Horikita. Umalis na lang si Kushida. Sa door may pinuproblema ngayon ito ni Ayano Koji. Bumaba siya para bumili lang pero bigla niyang nakita si Horikita kasama ang kuya niya. Narinig niya ang pag-uusap nila. Nandito si Horikita dahil gusto niyang maging kasing galing ng kuya niya. Pero hindi masaya ang kuya niya dahil tingin niya'y kahihiyan si Suzune sa kanya. Gustong ipakita ni Suzune na maaabot din niya ang Class A pero imposible ito. Sobrang nanghihina si Suzune sa harapan ng kuya niya at nagalit pa sa kanya. Nakakahiya na nasa Class D ang kapatid niya. Gusto niyang umalis na si Suzune sa eskwelahan na ito. Walang kakayahan si Suzune at sasaktan na siya. Pero pinigilan siya ni Ayano Koji dahil hindi tama na saktan niya ang kapatid niya. Ayaw ni Suzune na manghimasok si Ayano Koji. Binitawan na niya si Manabo pero bigla niyang anoteke si Ayano Koji. Patuloy ang pag-atake ni Manabo pero nakakailag si Ayano Koji. Nagulat si Manabo sa abilidad ni Ayano Koji sa pakikipaglaban kaya natanong niya kung anong training niya. Piano at calligraphy lang ika ni Ayano Koji. May narinig ang student council president tungkol sa isang estudyante na nakakuha ng 50 na score sa lahat ng subject sa entrance exam. Pati yung score niya sa quiz nila kahapon ay 50 din. Gusto niyang malaman kung sinadya ito ni Ayano Koji. Itinanggi niya ito dahil nagkataon lang ito. Nagulat si Horikita kay Ayano Koji kasi bilang isang matalino, alam din niya na para saktong 50 ang score mo, kailangang matalino ka din para sadyain ito. Pinangaralan ni Manabo si Suzune na hindi pa din niya alam yung kapintasan niya. Ito ang dahilan kung bakit nasa Class D si Suzune. Nagkakamali si Suzune kung iniisip niyang ang pagiging mag-isa ay kapareho ng pagiging malakas at matatag. Ibigay niya ang lahat ng makakaya niya para makaakyat ng Class A. Dito'y umalis na siya. Nag-usap sila Ayano Koji pagkatapos nito at nasabi niya ngayon lang yung pagkakataon na nagpakita ng kahinaan si Suzune. Kapag kaharap niya ang kuya niya, hindi ito nagustuhan ni Horikita. Binago niya ang usapan at pinuri si Ayano Koji dahil nagawa niyang makadepensa sa mga atake ng kuya. Wala naman yun. Nagpipiano lang naman siya. Inalam din ni Horikita kung pineke ni Ayano Koji ang scores niya. Inulit lang ni Ayano Koji na nagkataon lang talaga ito. Hindi maintindihan ni Horikita kung bakit kailangan niyang gawin yun. Dinala ni Ayano Koji ang usapan sa study group. Suko na ba si Horikita? Tingin ni Horikita ay basura sila kaya ayaw na niya. Mas okay na wala na ang bagahe para madali silang makaangat sa Class A. Binatikos ni Ayano Koji si Horikita at napansin din niya yung napansin ng kuya niya sa kanya. Laging mababa ang tingin niya sa ibang tao. Iniisip niya na pabigat lahat ng tao kaya linalayuan niya sila at pinipiling maging mag-isa. Hindi ba naisip ni Horikita na baka ito ang dahilan kung bakit nasa Class D siya? Nainis si Horikita pero napaisip siya. Lumipas ang mga araw pero patuloy lang sila Sudo sa ginagawa nila at mukhang wala na talagang pag-asa. Dumating na ang midterms. Ito na ang inaabangan nilang resulta. Sa grammar, math, chemistry, civics, English at iba pang subjects. Lahat pala sila ay nakakuha ng mataas na score. Sobrang saya nila. Pinasalamatan nila ng husto si Kushida. Nagpakumbaba itong si Kushida pero tingin nila ay anghel nila si Kushida kaya nakapasa sila. Gustong malaman ni Horikita kung anong ginawa ni Ayano Koji. 3 araw bago ang test ay may bagong nakabangga na naman itong si Sudo. Sila ay tiga Class C. Nandito dapat si Ayano Koji para ayain sa study group si Sudo. Pinagtulungan nila si Sudo. Siya si Ryoen Kakeru. Binubuli niya si Sudo. Pero hindi papayag si Sudo. Ngunit bigla silang pinigilan ng isang babae. Nandito si Echinose at hindi siya papayag na may mangyaring gulo dito. Kung hindi sila titigil ay ipapatawag niya ang security. Agad na sinabi ni Ryoen na hindi sila nag-aaway. Pero kitang-kita na sila yung nagsisimula ng gulo ika ni Echinose. Kapag di siya tumigil ay i-report niya si Ryoen sa school. Dahil dito ay tumigil na si Ryoen at pumasok na si Ayano Koji. Pinagsabihan din ni Echinose si Sudo na wag basta kakagat sa pain ni Ryoen. Dito'y nagpaalam na si Echinose. Inaya uli ni Ayano Koji si Sudo pero ayaw pa din niya. Sa isang katulad niya, huli na ang lahat para magsiksik ng pag-aaral.
Wala siya sa sarili niya habang nagbabasketball pero nandito si Horikita. Pagkatapos ng practice ay lumapit uli si Horikita. Kapag nakikout siya ay tapos na ang pangarap niyang makapag-basketball. Kaya nag-abot siya ng notes niya para mas dumali ang pag-aaral ni Sudo. Ginagawa ito ni Horikita para sa sarili niya kaya mag-aral naman si Sudo para naman sa sarili din niya para makapagpatuloy siya sa paglalaro ng basketball. 2 araw bago ang exam ay magkasama ngayon si Kushida. May sikretong plano kasi si Ayano Koji. May sinusundan silang lalaki. Isa siyang 3rd year at nasa class D din. Nagpakilala silang 1st year at class D tulad niya. Pansin ni Ayano Koji na hindi kasarapan yung ulam niya dahil libre lang ito. Diniretso na niya yung lalaki. Gusto niyang hingin yung midterm exam nila nung 1st year itong senpai nila. Sa dinami-dami bakit siya ang linapitan niya? Nasa class D itong senpai nila kaya siguradong mababa lang ang points niya kaya siguradong mas bukas sila sa trade. Saka tingnan na lang yung pagkain niya. Ito yung libre lang. Para doon sa mga walang puntos. Nagtanong na si senpai sa presyo. 10,000 points lang ang kaya ni Ayano Koji pero 30,000 ang gusto ni senpai. Nagmamatigas si Ayano Koji kaya, no deal. Nakiusap bigla si Kushida kasi kawawa yung classmate nila kapag napatalsik sila. Binaba niya ngayon ng 25,000 points. 10,000 pa din si Ayano Koji. Binaba na niya ngayon ng 20,000 points. Todo paawa at pa-cute itong si Kushida. Ngunit pwede din malagay sa alanganin si senpai sa gagawin niya kaya malaki hinihingi niya. Hindi niya natiis si Kushida kaya binaba na niya sa 15,000 points. Pumayag na si Ayano Koji. Nakiusap si Ayano Koji na isama din yung quiz niya nung first term nila. Kaso ngayon ay nakukonsensya si Kushida kasi tingin niya ay mali ito. Alam na nila yung sagot kaya pandaraya ito. Nanindigan si Ayano Koji na parte ito ng patakaran ng eskwelahan. Nakukonsensya pa din siya sa kaanong kasiguruhan na pareho pa din ang mga katanungan noon sa ngayon. Sa reaksyon ni senpai kanina, kumpirmado niya na normal lang ang ganitong kalakalan sa eskwelahan na ito. Pagdating sa tanong ay tingin niya ay pareho lang ito. Ito din ang dahilan kaya nanghingi siya ng kopya ng quiz ni senpai nung unang term niya nung first year siya. Sakto dumating na ang quiz na hinihingi niya. Kumpirma ni Ayano Koji na pareho lang din ito sa quiz nila. Kaya siguradong pareho lang din ang magiging tanong sa midterm exam nila. Balak din ipabahagi ni Ayano Koji ang mga tanong isang araw bago ang exam kasi kadalasan, ang mga estudyante ay mahilig mag-cram. Yung last minute mag-review. Nagulat si Kushida. Tingin niya ay sobrang talino ni Ayano Koji. Pakiusap din ni Ayano Koji na wag sabihin siya ang nakakuha ng tanong. Ayaw niya kasing napapansin siya. Mas okay na sabihin ni Kushida na siya ang nakakuha ng mga tanong. Mas may tiwala kasi ang classmate nila kay Kushida kaysa sa kanya. Okay lang ito kay Kushida at may sikreto na naman sila ni Ayano Koji. Isang araw bago ang exam, ipinamahagi na ni Kushida ang mga tanong. Kwento niya na nakuha niya ito mula sa isang 3rd year kagabi. Parehong-pareho ang mga tanong sa nakalipas na 2 taon kaya magagamit talaga nila ito. Tuwang-tuwa ngayon ang 3 itlog. Si Rokusuke Koenji naman ay ma-pride. Hindi niya ito kailangan. Sa araw ng resulta, sobra ang pasasalamat nila kay Kushida. Ito ang kwento ng mga nangyari. Humanga si Sensei sa nagawa nila. Kinikilala niya ang pagsisikap niya. Kaso may problema sila. Bumagsak si Sudo sa English. 40 kasi ang passing score. Kukunin ang average score nilang lahat at saka di-divide sa 2. 39.8 ito. Rounded off magiging 40. Sandali lang sila nagkakilala pero matatanggal na siya sa eskwelahan. Gusto niyang lapitan siya ni Sudo pagkatapos ng klase. Gustong maghanap ng paraan ni Hirata para tulungan si Sudo. Pareho sila ni Kushida pero wala silang magagawa. Ang patakaran ay patakaran. Aantayin niya sa opisina nila mamaya si Sudo. Patuloy ang pakikipaglaban ni Kushida para kay Sudo at hinihimok niya ang mga classmates niya na ipaglaban si Sudo. Tumayo si Ayano Koji pero gusto lang pala niyang mag-CR. Paglabas ni Ayano Koji ay nakita niya si Sensei. Habang nasa rooftop si Sensei ay sinundan siya ni Ayano Koji at tinanong si Sensei tungkol sa pagkakapantay-pantay sa lipunan. Meron bang pagkakapantay-pantay sa Japan? Syempre wala. Kaya nga magkakaiba ang katayuan ng mga tao sa buhay. May mayaman, may mahirap. Pero kahit walang pagkakapantay-pantay, ang mga patakaran ay dapat pinapatupad ng pantay-pantay. Kaya gusto ni Ayano Koji na bilhin ang 1 puntos kay Sensei para makapasa si Sudo sa English. Nagulat si Sensei at natawa siya kasi bakit niya ebebenta ang 1 puntos. Pinaalala ni Ayano Koji na si Sensei na mismo ang nagsabi na lahat ng bagay ay nabibili dito sa eskwelahan gamit ang puntos. Ang patakaran ay dapat pinapatupad ng pantay-pantay sa lahat ng bagay, kahit sa midterm exam. Tinanggap ni Sensei ang argumento niya kaso hindi ito kayang bilhin ni Ayano Koji. Kasi ebebenta niya ang 1 puntos ng 100,000 points. Kulang ang puntos ni Ayano Koji. Biglang nandito din pala si Horikita at sinabi niyang magbabayad din siya.
Bali hati sila ni Ayano Koji. Hindi niya alam kung anong magiging parusa kapag may makikout sa klase nila kaya gagastos na din siya para hindi ito mangyari. Dahil dito ay pumayag na si Sensei. Sa buong kasaysayan ng eskwelahan, hindi pa nakaakyat ning isang beses ang lahat ng naging Class D. Hindi natitinag si Horikita. Aabutin niya ang Class A kahit anong mangyari. Paano nila ito magagawa mga depektibo nga sila. Katwiran ni Horikita na kahit ang mga depektibong gamit ay pwede pa din maayos at gagana na ito ng katulad ng isang bagong gamit. Sa isang banda ay nandito ang dalawang leader ng Class A na sina Katsuragi at Sakayanagi. Nakatanggap ng 87 class points ang Class D pero mas inaalala nila ang Class C dahil tingin nila kailangang mag-ingat sila kay Ryo-en. Nakita nilang 1004 na ang Class A at parang suntok sa buwan ang paghabol sa kanila dahil 87 class points lang sila. Nagpasalamat si Ayano Koji sa pagligtas ni Horikita kay Sudo. Ginawa lang naman niya yun para sa layunin niyang makaakyat sa Class A. Pero duda si Ayano Koji. Kitang-kita ito sa score ni Horikita sa English. Pwede naman niyang pinerfect na lang itong English pero hindi niya ginawa. Kita na yung ibang subject ay 100 ang score niya. Sinadya niyang babaan yung score niya para bumaba ang passing score sa English. Kasi alam ni Horikita na mahihirapan si Sudo. May kabutihang loob naman pala itong si Horikita taliwas sa masungit at malamig na pakikitungo niya sa mga classmate niya. Itinanggi naman ito ni Horikita. Nainis siya kay Ayano Koji at gamit ang compass niya ay tinusok niya si Ayano Koji. Sa kwarto ni Ayano Koji ay naging tambayan na naman ito. Nagdidiwang sila sa pagpasa nila. Pero bakit sa kwarto na naman niya, tanong ni Ayano Koji. Patuloy lang ang kwentuhan nila. Natanong bigla ni Kushida kung paano nabawi ang pagpapatalsik kay Sudo. Ayaw sabihin ni Ayano Koji ang totoo kaya sinabi na lang niyang si Horikita ang nakipag-usap sa eskwelahan. Ipinaglaban ni Horikita si Sudo sa mga teacher. Nakipagtalo siya at walang magawa ang mga teacher kay Horikita. Nagulat sila Ike kay Horikita at biglang gumanda ang reputasyon ni Horikita. Na-touch si Sudo dahil sa ginawa ni Horikita. Syempre hindi totoo ang kwento pero sumakay na lang si Horikita. Si Kushida naman ay natahimik. Pagkatapos ay umalis na sila at tumulong si Kushida sa paglilinis ng kwarto ni Ayano Koji. Biglang natanong ni Kushida kung gusto ni Ayano Koji ang mga katulad ni Horikita. Usap-usapan kasi ng mga babae sa klase nila na palagi kasi silang magkasama. Pero magkaibigan lang naman sila. Parang kapitbahay lang. Kakaiba ang mga kinikilos ni Kushida pero sinabi niyang babalik na siya sa kwarto niya. Nung umalis siya ay naiwan niya yung phone niya. Sinubukang humabol ni Ayano Koji pero napansin niyang papalabas ng dorm si Kushida, hindi pa balik sa kwarto niya. Hindi alam ni Ayano Koji kung anong gagawin ni Kushida. Sinundan lang siya ni Ayano Koji at nagtago. Biglang nagalit si Kushida at naglabas ng sama ng loob. Galit na galit siya kay Horikita. Porket maganda ka, kainis. Mamatay ka na Horikita. Biglang tumunog ang phone ni Kushida na hawak ni Ayano Koji kaya nahuli na siya. Sinabi lang niyang nandito siya para ebalik ang phone niya. Pero agad na tinanong ni Kushida kung narinig siya ni Ayano Koji. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong hindi? Kapag may pinagsabihan siya sa nakita niya ngayon ay magbabayad siya. Sasabihin niya ang lahat na hinalay siya ni Ayano Koji. Pero hindi totoo ang akusasyon niya. Bigla niyang linagay ang kamay ni Ayano Koji sa dibdib niya. Hindi na ito peke dahil makikita ang fingerprint niya dito. Kaya nangako na si Ayano Koji na wala siyang pagsasabihan sa nakita niya ngayong gabi. Kapag nag-traitor siya ay magbabayad siya. Hindi makapaniwala si Ayano Koji. Ito ba talaga si Kushida? Ibang-iba ito sa Kushida na kilala niya. Pagtitiwalaan siya ni Kushida. Pagkatapos ay okay na uli si Kushida at mabait na uli. May bagong sikreto na naman sila. Sa loob-loob ni Ayano Koji ay gano'n na lang ba yun? Mabait na uli siya na parang walang nangyari. Hindi na niya alam kung sino ang tunay na Kushida. Sa Class B naman ay nandito si Chie Hoshinomiya Sensei para ebalita na makukuha nila ang private points nila bukas. Kaso may hangover siya dahil madami siyang nainom. Masaya sila kasi mataas ang mga marka nila. Salamat ito sa study group ni Echinose. Mahal na mahal si Echinose ng mga classmates niya. Si Chihiro Sure Anime ay nagpapasalamat na magkaklase sila. Gusto din ni Echinose na makaakyat silang lahat sa Class A. Nung papasok na si Ayano Koji ay nagkataong nakasabay niya sila Horikita. Binati ni Kushida si Ayano Koji at nag-usap sila. Pero naalala na naman niya yung nakita niya. Paglabas ng elevator ay nilayuan agad sila ni Horikita. Saktong nandito din si Echinose. Natanong niya kung natanggap na nila yung private points nila kasi hindi pa natatanggap ng Class B yung kanila. Kaya dito sa klase nila, nagpaliwanag si Sensei na may problema sa computer system kaya may delay sa pagbibigay ng private points sa mga first year. Hindi nila ito nagustuhan pero walang magagawa si Sensei. Pero sa oras na maayos ito ay makukuha agad nila ito. Nung uwian nila ay may pupuntahan si Ayano Koji. Gustong
makipagkita ni Echinose sa kanya. May gusto siyang sabihin kay Ayano Koji. Medyo nahihiya si Echinose. Naglakas siya ng loob at sinabi niyang may aamin sa kanya ngayon mismo sa lugar na ito. Teka, kung ganun pala ay wala dapat siya dito. Wala kasi siyang karanasan sa ganitong bagay kaya hindi niya alam ang gagawin niya. Nakatanggap siya ng love letter at hindi kasi niya kayang suklian yung nararamdaman ng nagbigay nito sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya tatanggihan yung tao nang hindi siya masasaktan kaya naisip niya kung pwedeng magpanggap siyang boyfriend niya. Pero hindi payag si Ayano Koji. Mas magandang kausapin niya yung taong ito. Biglang dumating si Chihiro. Siya yung nagbigay ng sulat. Pinakilala niya agad si Ayano Koji kay Chihiro. Naiyak siya kasi may boyfriend na pala si Echinose. Habang nagsasalita si Echinose ay lininaw agad ni Ayano Koji na magkaibigan lang sila ni Echinose. Sinabihan niya si Echinose na hindi madali ang aminin ang nararamdaman mo sa isang tao. May mga tao nga na sa sobrang nahihirapan sila, hindi na nila ito masabi-sabi. Pero nagawa ito ni Chihiro. Grabe ang katapangan at lakas ng loob niya para sabihin ito sa kanya. Kaya dapat, sagutin niya din ito ng tapat. Iniwan na sila ni Ayano Koji. Tinitingnan ni Ayano Koji yung natitirang points niya. Nakita niyang umiiyak si Chihiro. Paglabas ni Echinose ay nakita na niya yung pagkakamali niya. Sobrang ayaw niya kasing makasakit ng damdamin ng ibang tao kaya tinakbuhan niya ito. Nakiusap siya kay Chihiro kung pwede nilang maibalik yung dating pagkakaibigan nila. Sana magawa nila. Depende yun sa kanila ayon kay Ayano Koji. Nagpasalamat si Echinose sa tulong ni Ayano Koji at may utang na loob siya sa kanya. Sa student council ay may nangyaring interesante para sa presidente. Kinabukasan ay usap-usapan na napaaway pala itong si Sudo. Ngayon pa lang ito nabalitaan ni Ayano Koji. Naghain ng reklamo ang Class C laban kay Sudo dahil pagkatapos ng practice ay bigla na lang silang sinaktan ni Sudo. Wala naman siyang ginagawang masama, dinedepensahan lang naman niya ang sarili niya. Naiinggit lang sila sa kanya kasi nakapasok siya sa line-up, kaya pinagtulungan siya. Pero wala siyang ebidensya. Nagtanong si Kushida kung mayroong nakasaksi sa nangyari. Pero walang sumagot sa mga classmate nila. Mas okay pa atang napatalsik na lang itong si Sudo ayon kay Koenji. Nagalit si Sudo pero pinigilan agad siya ni Hirata dahil lalo lang lalala ang sitwasyon niya. Sa loob ng isang linggo ay magkakaroon ng hearing sa pagitan ng Class C at Class D. Ang Student Council ay mamamagitan dito. Depende sa mangyayari sa hearing ay pwede silang mawalan ng class points. Pwede ding may masuspinde. Dito sa isang club ay nandito ang Class C at pakana ni Ryuen yung nangyari kay Sudo. Dumating itong si Ishizaki, isa sa tatlong nabugbog ni Sudo. Binalita niya na baka may nakakita sa kanila, kaya pinabugbog agad siya ni Ryuen sa classmate nilang mukhang bouncer. Dahil sa pagkakabugbog sa kanya ay mukha na talaga siyang biktima. Pinasalamatan ni Ishizaki si Ryuen sa pagbugbog sa kanya. Masokista pala si Ishizaki. Hit me harder daddy. Sa klase nila ay todo sisi sila kay Sudo dahil wala silang puntos ngayon. Natanong ni Ayano Koji kung sang-ayon si Horikita sa mga classmate nila na gustong mapatalsik na lang si Sudo. Kung 0 points na sila, siguro wala nang mawawala kapag may napatalsik pa sa kanila. Ayon kay Ayano Koji, marahil ay wala silang matatanggap ngayon pero paano kung sa hinaharap ay sa kamay pataw sa kanila ang parusa kapag may napatalsik? Paano kung isa sa kondisyon para makaakyat sa Class A ay dapat walang ma-kick out sa klase nila? Spekulasyon lang naman ang lahat ng ito. Totoo pero wala naman nakakaalam kung paano gumagana ang system ng eskwelahan na ito. Kaya mas maganda ay alisin nila yung posibleng maging sagabal sa pag-angat nila patungong Class A. Saka kahit ganito si Sudo, mapapakinabangan naman nila siya dahil malakas ang katawan niya. Athletic siya. Biglang nagsalita si Hirata. Alam niyang maraming galit kay Sudo pero mas gusto niyang maniwala kay Sudo. Gusto niya ng tulong sa paghahanap ng saksi. Agad na sumang-ayon ang mga classmate nila, pati si Kushida. Hiningi din ni Kushida ang tulong nilang dalawa. Ayaw ni Ayano Koji pero pinilit siya ni Kushida, kaya wala na siyang nagawa. Umalis agad si Horikita at ayaw kausapin si Kushida. Maghahanap ng saksi at kahit anong impormasyon na makakatulong sila Ayano Koji. Pero wala talaga silang mahanap. Kahit sila Hirata ay walang nahanap ayon sa text nila kay Kushida. Lumapit si Echinose dahil nabalitaan niya ang problema ng Class D. Kaso wala din siyang alam pero maghahanap din sila ng mga impormasyon na makakatulong. Sobrang saya ni Kushida pero pinigilan siya ni Ayano Koji. Tingin niya may masamang balak si Echinose. Sinigurado ni Echinose na wala siyang masamang balak. Pinaalala niyang may utang na loob siya kay Ayano Koji. Nagulat sila at tingin nila may something sa kanila ni Ayano Koji. Nakita ni Ayano Koji ang message board at may mensahe ang Class B na humihingi ng impormasyon sa insidente sa Special Annex. Siya si Ryuji Kanzaki at siya ang nakaisip nito. Nanghihingi sila ng impormasyon online. May natanggap na agad na mensahe si Echinose. May nagsabi na may nakakakilala kay Ishizaki nung middle school nila. Basagolero din itong si Ishizaki at may kasama pa siyang 2 basketball player kaya malakas din naman ang katawan nila dahil nagti-training sila. Kaya imposible na sila lang ang may pinsala. Kung away talaga ito, dapat nakatanggap din ng pinsala si Sudo lalo na at
tatlo laban sa isa ito. Tingin nila'y na-set up si Sudo. Balak bayaran ni Ichinose ng puntos yung nagbigay ng impormasyon kaso nakatago ang pangalan niya. Alam ni Ayano Koji ang gagawin kaya linapitan agad siya ni Ichinose. Masyado siyang nakadikit, pero nagpatuloy lang si Ayano Koji at kontrolado ang siko niya. Nagawa na ito ni Ayano Koji at binawi agad ni Ichinose ang phone niya saka umalis. Pero napaisip siya dahil nakita niyang 2,642,211 ang private points ni Ichinose. Paano niya nagawa yun? Sa dorm niya ay nandito na naman sila. Nagtataka siya kung paano sila nakapasok. Na-duplicate pala nila yung keycard niya. Hindi tama ito pero pinabayaan na lang sila ni Ayano Koji. Napadaan din si Horikita pero nung nakita niyang nandito din sila ay ayaw na niyang tumuloy. Pinigilan siya ni Kushida at kinumbinsi siya ni Ayano Koji na ibahagi ang nalalaman niya. Nagbago na ang isip niya. Alam ni Horikita na may witness. Siya si Sakura Eri. Kaklase nila. Tinawagan agad siya ni Kushida at dito'y may naalala siya. Nakita niya ang pangyayari. Nalaman ni Horikita na si Sakura ay may alam dahil nung nagtanong si Kushida kung may nakasaksi, si Sakura lang ang hindi tumingin kay Kushida. Nakatingin lang siya sa baba. Siya ang mag-isang ganito ang kinilos. Hindi sinasagot ni Sakura ang tawag ni Kushida. Pero kahit tumayo siyang testigo ay wala din silbi. Hindi importante kung self-defense talaga ito. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin ni Horikita. Dito'y umalis na siya. Nag-iisip-isip ngayon si Ayano Koji pero may nag-doorbell. Pagtingin niya'y nandito si Kushida dahil nababagabag siya sa sinabi ni Horikita kanina. Pinaliwanag ni Ayano Koji na dahil ito sa reputasyon ni Sudo. Masama ang impresyon ng tao sa kanya dahil pangit ang ugali niya. Lahat na lang inaaway niya. Mainitin din ang ulo niya. Bilang analohiya, kapag may pagpaslang na nangyari at dalawa ang suspect, yung isa ay walang kasaysayan na may nagawang masama. Yung isa ay may criminal record na. Mas paniniwalaan agad ng tao yung walang ginawang labag sa batas sa buong buhay niya. Yan ang problema ngayon ni Sudo. Dahil walang ebidensya, walang testigo, mas papaniwalaan nila yung tatlong nabugbog. Kahit walang maling ginawa si Sudo ay dehado siya. Ito ang ibig sabihin ni Horikita. Kilalang kilala talaga ni Ayano Koji si Horikita ayon kay Kushida. May gusto sanang itanong si Kushida kay Ayano Koji. Pero hindi niya ito tinuloy. Sinigurado niya na siya na ang bahala kay Sakura bukas. Dito'y umalis na siya. Kinabukasan ay linapitan agad ni Kushida si Sakura. May itatanong si Kushida pero tinanggihan agad siya ni Sakura. Nung papaalis na siya ay pinigilan siya ni Kushida. Medyo nagpanik siya at sinabi niyang wala siyang alam. Pero dahil dito ay nalaglag ang kamera niya. Pinulot agad niya ang kamera niya pero nung sinubukan niya ay hindi ito bumubukas. Sabay tumakbo na siya papalayo sa kanya. Ayaw niyang madamay dahil ayaw niyang mabisto ang maskara niya. Sa nakita ni Ayano Koji, naalala niya si Edward Hall tungkol sa personal space ng isang tao. May tinatawag na intimate space yung kulay orange na bilog. Yung distansyang ito ay pwede ka nang yakapin. Kapag may taong dumikit sa'yo sa intimate space mo, ang natural na reaksyon ay lalayuan mo ang isang tao dahil hindi ka komportable. Pero may mga tao na kahit dumikit sila ng sobra ay komportable pa din ang tao. Isang halimbawa ay si Kushida. Karamihan ng dinidikitan niya ay komportable pa din sa kanya. Pero sa pagkakataon na ito, may taong lumayo sa kanya. Ang isang paliwanag lang dito ay ayaw kasi talaga ni Sakura na magkaroon ng koneksyon kahit kanino. Yun ang dahilan kaya lagi siyang nakatingin sa baba. Nung wala silang pasok ay nagkita silang tatlo at humingi siya ng tawad. Nasira yung camera at nagpapasama siya sa paggawaan nito. Nagtataka lang si Ayano Koji kung bakit sinama pa siya. Nandito na sila. Nakita niya yung camera at alam niya ang problema. Nanghingi siya ng warranty. Pero biglang kinabahan si Sakura. Wala din siyang nagawa at inabot na lang ito. Pasok naman ito sa warranty period kaya wala nang bayad ang pag-aayos. Pero kakaiba ang kilos ng lalaki at natatakot si Sakura. Pansin na ni Ayano Koji kung bakit siya nagpasama. Hirap na nga si Sakura makisalamuha sa ibang tao, may ganito pang mga lalaki. Pina-fill up niya kay Sakura yung form. Para malaman yung address, yung pangalan at yung cellphone number niya. Nararamdaman na ni Sakura na hindi tama ito. Mukhang stalker itong lalaki. Ayaw niyang ibigay yung pribadong impormasyon niya. Nag-aantay yung lalaki pero hindi pa din sinusulatan ni Sakura ang form. Biglang sumingit si Ayano Koji at yung pangalan na lang niya ang linagay niya. Nagulat si Sakura pero hindi payag yung lalaki. Kay Sakura kasi ito nakapangalan. Pero nakumpirma na ng lalaki na may warranty ito nung nakita niya yung resibo. Yung form lang naman ay kung sino ang kukontakin kapag naayos na kaya wala na dapat problema. Tiningnan ng masama ni Ayano Koji yung lalaki kaya kinabahan siya. Tinanggap na ito ng lalaki.
Ishizaki. Nagpasalamat si Sakura sa tulong nila. Nakiusap sila na huwag maging masyadong formal si Sakura dahil magkaklase naman sila. Nagpaalam muna si Kushida na pupunta lang ng CR. Nagkaroon ng katahimikan. Napansin ni Ayano Koji na may gustong sabihin si Sakura. Bigla siyang humingi ng payo kay Ayano Koji tungkol kay Sudo. Tingin kasi niya ay pagsisisihan niya kapag nanahimik lang siya. Payo niya na sundin na lang niya kung ano ang gusto niyang gawin. Natanong din niya kung bakit sa kanya nagsabi si Sakura. Dahil ito sa mga mata ni Ayano Koji. Hindi ito nakakatakot di katulad ng sa ibang tao. Hindi din niya ito maipaliwanag. Parang mas okay ata na nag-open up siya kay Kushida kasi sobrang friendly siya. Pero naalala niya ang tunay na Kushida. Tungkol kay Sudo, siya na mismo ang nagsabi na magsisisi siya. Kaya yun na ang sagot niya. Huwag mo nang isipin yung para kay Sudo, para kay Kushida, para sa classmate mo. Hindi mahalaga yun. Mas importante yung para sa'yo. Gawin niya ito para sa sarili niya. Dumating na si Kushida at nagyaya ng umuwi. Pagkatapos ay gusto niya uling bumisita kay Ayano Koji. Dito ngayon sa kwarto ni Ayano Koji ay may gustong ipakita si Kushida. Dito nakita ni Ayano Koji ang pictures ni Sakura online. Kumpirmado nilang si Sakura ito dahil yung background ng picture dito ay kapareho ng nakikita sa dorm nila. Yung kurtina at pader ay pareho. Kaya pala nagsusuot siya ng pekeng salamin. Walang grado yung salamin niya. Tinatago niya yung tunay niyang mukha kaya ayaw niyang maging testigo. Nakatanggap siya ng text kay Sakura. Payag na siyang tumulong kay Sudo. Nagbunga naman yung lakad nila. Sunod na araw ay kakaiba ang tingin ni Horikita kay Ayano Koji. Tinanong niya kung kasama niya si Kushida kahapon. Sinabi niyang kasama niya si Kushida dahil may kinalaman ito kay Sakura. Masama ang tingin ni Horikita. Nagtatampo siya kasi sumama agad siya kay Kushida. Pero kapag siya ang nag-aya, laging ayaw ni Ayano Koji o parang napipilitan pa. Bakit iba ang pagtrato sa kanya ni Ayano Koji? Hinayaan na lang ito ni Horikita. Binalita niya na ngayong hapon pagkatapos ng klase ay gaganapin ang hearing tungkol kay Sudo. Nandito na sila sa silid ng Student Council. Gaganapin ang hearing sa pagitan ng Class D at ng Class C. Nandito ngayon si Horikita Manabo kasama ang sekretary niyang si Akane Tachibana. Nagtaka si Chabashire Sensei kung bakit nandito ang presidente. Isang simpleng away lang naman ito. Pag hindi siya busy ay kailangan pa din naman niyang umattend. Pero dahil sa presensya ng kuya niya ay nangliliit na naman si Suzune. Alam ni Ayano Koji na hindi mailalabas ni Suzune ang tunay niyang abilidad kapag ganito siya. Inilahad ngayon ng secretary ang bersyon ng pangyayari sa magkabilang panig. Reklamo nilang tatlo na tinawag sila ni Sudo sa special annex at saka sila binugbog ni Sudo. Itinanggi ito ni Sudo at sinabing siya ang tinawag nila sa special annex at inatake nilang tatlo kaya dinepensahan lang naman niya ang sarili niya. Magkaiba man sila ng kwento, isa lang ang totoo dito. Ang may pinsala ay ang tatlo sa Class C kaya ang umatake ay si Sudo. Ang tatlo sa Class C ang biktima dito. Inamin ni Sudo na sinuntok nga niya sila pero sila din naman kasi ang nagsimula nito at dinepensahan lang niya ang sarili niya. Ayon sa secretary, walang ebidensya o testigo na magpapatunay ng mga sinasabi ni Sudo kaya magpapatuloy sila sa pagpapalagay na si Sudo ang may kasalanan dito. Walang depensa ang kampo ng Class D. Dagdag pa ay grabe ang pinsala sa tatlo mula sa Class C kaya doon ang basehan ng desisyon. Kung self-defense ito, wala namang natamong pinsala si Sudo kaya hindi sila naniniwalang self-defense ito. Matatalo sila kapag walang sinabi si Horikita. Kaya kiniliti siya ni Ayano Koji. Nagulat ang lahat. Patuloy ang pagkiliti ni Ayano Koji. Kapag wala sa sarili ang isang tao, kailangan lang ng estimulo para bumalik sila sa realidad. Nagalit si Horikita pero matatalo sila kung hindi siya lalaban. Natauhan na si Horikita. Humingi siya ng pahintulot na tanungin ng Class C. Pinagbigyan siya ng presidente. Tinanong niya yung kwento kung paano sila tinawag ni Sudo sa special annex. Pagkatapos ng practice, tinawag silang dalawa ni Sudo. Pero bakit kasama si Ishizaki kung silang dalawa lang ang tinawag? Gusto lang niyang makasigurado. Bayolente si Sudo kaya tinawag niya si Ishizaki. Parang bodyguard. May reputasyon din si Ishizaki na lumalaban talaga. Basagulero din. Marunong din si Horikita sa martial arts kaya alam niya na mahirap ang laban kapag mas marami ang kaharap mo. Kaya imposible na mabubugbog silang tatlo ng basta-basta tapos wala man lang pinsala kay Sudo. Wala naman kasi talaga silang balak lumaban kaya hindi sila gumanti kay Sudo nung umatake siya. May nakasaksi ng pangyayari. Tinawag ni Horikita si Sakura. Nagpakilala siyang si Sakura Airi mula sa Class D. Nakita ni Sakura ang nangyari. Ang Class C ang unang umatake. Sigurado siya sa nakita niya. Siya si Kazuma Sakagami, ang class advisor ng Class C. Tinanong niya kung bakit ngayon lang siya humarap. Dismayado si Sensei sa Class D. Pero totoo naman
naman ang mga sinasabi niya. Tingin ni Sensei ay napipilitan lang si Sakura na humarap dito. Napuwersa siyang magsinungaling para kay Sudo. Ang presensya niya ay katibayan na nagsasabi siya ng totoo. Kung hindi siya nagsasabi ng totoo, hindi na siya humarap dito. Kung gusto lang niyang humanap ng estudyanteng magsisinungaling, hindi ba mas okay na pumili na lang siya ng iba? Yung marunong talagang magsalita at hindi kinakabahan tulad ni Sakura. Pero tingin naman ni Sensei ay sadya ang pagpili kay Sakura para mas magmukhang kapani-paniwala ang testigo. Binabaluktot lang niya ang mga bagay. Nandito si Sakura nang malinis sa kalooban niya. Huwag na kasi niyang puwersahin na magsinungaling si Sakura. Pinagsasamantalahan niya ang mahina niyang classmate. Hindi ito totoo. Pero kitang-kitang hirap na si Sakura at sobrang kinakabahan. Biglang sinabi ni Sakura na may katibayan siya. Katibayan na nandun siya sa special annex nung nangyari ito. Nandito ito sa SD card na hawak niya. May date pa ito. Pero ang date sa camera ay madaling peke-in. Habang tinitingnan ng presidente ay may nakita siya. Kita dito na lumaban din yung tatlong estudyante ng Class C. Sana maniwala na sila sa kanya. Nagpasalamat si Horikita kay Sakura. Tinanggap na ni Kazuma Sensei na totoo yung kwento niya at lumaban nga ang Class C pero hindi naman ito napatunayan kung sino ang nagsimula ng gulo. Nagmungkahi ng kompromiso si Kazuma Sensei kay Chabashire Sensei. Hindi napatunayan ng letrato kung sino ang nagsimula. Pero kita naman na may pananagutan din sila dahil lumaban din naman ng Class C. Kaya gusto niyang masuspinde si Sudo ng 2 linggo. Yung 3 sa Class C naman ay 1 linggo. Ang basehan ng magkaibang parusa ay yung pinsalang natamo ng mga estudyante niya. Sa loob-loob ni Ayano Koji, okay na kompromiso ito. Kung walang testigo at ebidensya, malamang 1 buwan na suspendido si Sudo. Tinanong niya kung payag si Chabashire Sensei. Hindi naman tumanggi si Chabashire Sensei. Kitang hindi ito tanggap ni Horikita. Hiningi ni Kazuma Sensei ang opinyon ni Horikita. Sinabi niyang naniniwala siya na malaki nga talaga ang problema nitong si Sudo. Madalas napapaaway siya kasi pangit naman talaga ang ugali niya kaya laging nagkakaproblema ang mga tao sa paligid niya. Nagalit si Sudo pero gusto ni Horikita na baguhin ni Sudo ang ugali niya. Pangit man ang ugali ni Sudo, naniniwala siya na sa insidenteng ito ay inosente siya. Naniniwala siyang hindi ito nagkataon lang. Na-set up ng Class C si Sudo. Natawa si Sensei sa sinabi niyang si Sudo ang biktima dito. Pero ganun din ang Class C. Sinabi nila sa harap ng presidente na sila ang biktima dito. Dahil magkaiba ang bersyon ng kwento, ibig sabihin ay isa sa kanila ang nagsisinungaling. Tinanong niya sila kung totoo ang kwento nila. Sumagot ang Class C ng oo. Ang Class D ay ganun din. Bukas ng 4:00 ng hapon, sasabihin niya kung anong hatol niya. Kung wala silang maipakitang katibayan na nagsisinungaling ang kalaban nila, isasama niya sa parusa ang pag-kick out. Humingi ng tawad si Sakura dahil dapat mas maaga siyang lumitaw. Paglabas ng presidente, iniisip niya na may magandang strategiya si Ayano Koji. Hindi naman niya kasing galing si Alexander the Great. Wala siyang magandang strategiya. Ibig sabihin nito ay walang basehan yung pagproklama ni Suzune na inosente si Sudo. Sinabi ng presidente na kung hindi nila kayang patunayan na inosente si Sudo, kasinungalingan pa din ito. Pero yun naman kasi ang katotohanan. Sinabi ni Ayano Koji na naniniwala siya kay Sakura. Sinusubukan uli ng presidente si Ayano Koji. Kaya ba niyang patunayan ito? Malalaman natin ika ni Ayano Koji. Si Sakura ay hirap makihalubilo sa ibang tao, kaya nagsusuot siya ng maskara para itago ang tunay niyang sarili. Kaya mas okay sa kanya maging mapag-isa na lang. May iba siyang personalidad online. Puro papuri ang natatanggap niya dito. Kaso may natatanggap siyang comment mula sa isang taong obsessed sa kanya. Kinikilabutan siya ngayon dahil dito. Sa locker niya ay nakatanggap din siya ng maraming fan letters. Pagtingin niya sa isa ay nanghina siya. Mga letrato niya ito na pinapakita sa kanyang sinusundan siya. Stalker. Nandito sila Ayano Koji sa special annex at sobrang init dito. Perpekto ito dahil sa mainit, hindi ka makapag-iisip ng maayos. Nag-iisip ng magandang plano si Horikita. Wala pa siyang maisip pero napansin ni Ayano Koji na wala man lang CCTV dito. Kung may camera sana dito ay may katibayan sila. Pero kung may camera naman dito, hindi ito pipiliin ng Class C. Biglang may naisip si Horikita. Balik sa classroom nila ay nagulat si Sakura kay Ayano Koji. Nagtataka si Ayano Koji kung bakit ninenervyos pa din si Sakura kahit hindi naman siya tetestigo ngayon. Wala yon. Nagpasalamat si Ayano Koji kay Sakura. Dahil sa kanya ay maliligtas si Sudo. Buo ang tiwala niya kay Sakura. Kung kailangan niya ng tulong ay magsabi lang sa kanya. Masaya si Sakura. Gusto na niyang sabihin yung pinagdadaanan niya pero may natanggap na mensahe si Ayano Koji. May kailangan siyang gawin kaya papakinggan niya ang gusto niyang sabihin sa susunod na lang. Naintindihan naman ito ni Sakura. Nandito ngayon yung tatlo mula sa Class C dahil tinawag sila ni Kushida. Pero napansin ni Ishizaki na si Ayano Koji ang nandito. Hindi darating si Kushida. Peke yung mensahe. Ginamit lang niya yon para makausap silang tatlo.
Pinagpilitan pa din nilang inosente sila. Nung paalis na sila ay tinakot sila ni Horikita na pagsisisihan nila ito kapag umalis sila. Biglang may tinuro si Horikita. Pagtingin nila ay napansin nila yung camera. Di nila ito inaasahan. May science lab dito at mapanganib ang kemikal kaya babantayan talaga nila ng mabuti ang lugar na ito. Natakot sila dahil makikita sa video ang nangyari. Pero nagtataka si Ishizaki kasi bakit kailangan pang sabihin sa kanila. Pwedeng dumiretso na lang sila sa kinauukulan at ipakita ang ebidensya. Tinatanggap naman nila Ayano Koji na kahit may video, sinuntok pa din naman sila ni Sudo. Lumakas ang loob ni Ishizaki kasi alam nilang sasabit din si Sudo sa video kaya wala itong kwenta. Mapaparusahan si Sudo pero silang tatlo ay maki-kick out. Kita sa video na nagsinungaling sila sa kwento nila na si Sudo ang nagsimula ng gulo. Dinamay pa nila ang buong eskwelahan dito. Bakit wala pang sinasabi ang school sa kanila, ikita naman na nila yung video nito. Sinusubukan lang ng eskwelahan sila kung kaya nilang ayusin ito ng sila lang. Siguradong alam na nila ang tungkol dito. Kaya nga binigyan sila ng sapat na oras. Halatang alam na nila ang nangyari. Nanghina ang dalawa. Nagmakaawa sila kay Ishizaki dahil nabisto na ang kasinungalingan nila. Pero matigas pa din ang ulo ni Ishizaki. Pwedeng maiwasan ito ng Class D at Class C. Gusto ni Ayano Koji na i-address nila ang reklamo nila. Kapag ginawa nila ito ay hindi sila maki-kick out. Parang walang nangyari. Balak niyang tawagan muna si Ryuen pero pinigilan siya ni Horikita. Hindi ba niya kayang magdesisyon para sa sarili niya? Nagalit si Ishizaki. Sige, ituloy mo. Naalala ni Ishizaki ang mga kamera. Kaya hindi niya ito tinuloy. Ayaw nilang maki-kick out kaya nagmakaawa na yung dalawa sa kanya. Tinanggap na ni Ishizaki ang mungkahi ng Class D na umatras. Si Sakura naman habang naglalakad ay may sumusunod sa kanya. Agad siyang tumakbo pero ganun din ang stalker. Nandito na yung mga kamera at hiniram lang pala niya ito mula kay Ichinose. Hindi inaasahan ni Ichinose na may magaling na katulad ni Ayano Koji sa Class D. Linaban na niya ang kasinungalingan gamit din ng isa pang kasinungalingan. Pero ginawa lang naman niya ang mga utos sa kanya ni Horikita. Nag-okay na lang si Ichinose at mukhang hindi naniniwala kay Ayano Koji. Biglang tumawag si Sakura sa kanya. Humihingi siya ng tulong at dito'y nalaglag niya ang phone niya. Naabutan na siya ng stalker niya. Ito yung lalaki sa paggawaan ng camera. Siya ang nagpadala ng mga sulat. Mahal na mahal niya si Sakura. Tinanong niya kung bakit takot sa kanya si Sakura at linalayuan pa. Naalala niya yung sinabi ni Ayano Koji na magsabi lang siya kung kailangan niya ng tulong. Sinubukan niyang kunin yung phone niya pero pinigilan siya ng lalaki. Nabigo si Sakura sa pagkuha ng phone niya. Agad siyang pinagsamantalahan ng lalaki at walang magawa dito si Sakura. Habang nangyayari ito ay may kumuha ng letrato sa kanya. Isang empleyado ng electronic store hinalay ang isang babaeng estudyante. Siguradong sikat siya sa TV nito bukas. Sinabi niyang wala siyang ginagawang masama. Tinuro ni Ayano Koji ang CCTV sa likod niya. Huling-huli na siya dito. Tapos na ang buhay niya. Tatakbo sana siya kaso nandito din si Ichinose dala ang security. Wala na siyang kawala. Hindi ito pwede. Ako ang number 1 fan ni Sakura. Dito natapos ang insidenteng ito. Nahanap siya ni Ayano Koji dahil sa GPS ng phone niya. Ang hirap pala talagang maging idol. Nabisto na siya kaya humingi si Sakura ng tawad dahil tinagol niya ang pagiging idol niya. Kung kailangan niya ng tulong o payo, lagi siyang nandito. Masaya si Sakura kay Ayano Koji. Kasi yung mata niya ay naiiba kumpara sa ibang mga lalaki. Hindi maintindihan ni Ayano Koji yung ibig sabihin niya kaya sinabi na lang ni Sakura na wala yon. Gustong malaman ni Sensei kung paano nila ito nagawa. Nagpapanggap si Horikita na wala siyang alam. Hindi niya maloloko si Sensei. Hindi aatras ang Class C ng basta-basta na lang. Pinayuhan ni Sensei si Horikita. Intindihin na niya at alamin ang lahat ng tungkol kaya Ayano Koji hanggat maaga pa. Nakasalubong ni Sudo si Ayano Koji. Masaya siya kasi bigla na lang inatras ng Class C ang reklamo nila. Wala siyang kaalam-alam. Ang iniisip lang niya ay si Horikita ang may gawa kaya bilib na bilib siya. Tinanong ni Sensei si Horikita kung alam niya kung bakit tinutulungan sila ni Ayano Koji. Hindi alam ni Horikita. Pinaalala niya na ang Class D ang section ng mga depektibo. At si Ayano Koji ang pinaka-depektibo sa lahat. Nakasalubong ni Ayano Koji ang presidente. Binalitan niyang inatras ng Class C ang reklamo nila at tinanggap naman niya ito. Nagkunwari lang si Ayano Koji na wala siyang alam. Kung siniswerte ka nga naman. Ito ba ang paraan niya para sabihing hindi nagsisinungaling si Sakura? Pinuri niya si Ayano Koji. Pero si Horikita ang nakaisip ng lahat ng ito. May bukas pang upuan ng secretary sa student council. Inalok niya ang bakanteng pwesto kay Ayano Koji. Nagulat dito si Tachibana pero hindi niya makontra ang presidente. Ibig sabihin lang din ito ay kinikilala ng presidente ang galing ni Ayano Koji. Tumanggi si Ayano Koji. Ayaw niyang madagdagan pa ang trabaho niya. Gusto lang niya ng tahimik na buhay high school. Naintindihan naman ito ni Manabo. Mataas ang inaasahan niya kay Ayano Koji. Huwag siyang bibiguin. Saktong nandito si Horikita. Sa labas ay nandito yung tatlo sa Class C at sinabi nilang sila ang nag-address ng reklamo.
Hindi ito nagustuhan ni Ryuen kaya nabugbog sila. Pagkatapos ay inalam niya kung sino ang nag-set up sa kanila. Nandito si Sakayanagi ng Class A at nakasalubong nila ang Class C. Naiinis si Ryuen dahil nagre-reyna-reynahan na agad si Sakayanagi. Dudurugin niya ang Class D, Class B at ang Class A. Kaya mo ba talaga, iisa lang ang pwedeng maging pinuno ng eskwelahan? Nagkakainitan na din ang ibang section. Kila Ayano Koji naman ay tahimik lang si Horikita. Diniretso niya si Ayano Koji dahil alam niyang namanipula lang siya ni Ayano Koji. Nagmamaang-maangan lang si Ayano Koji. Si Ayano Koji mismo ang nakapansin na walang kamera kaya dun lang naisip ni Horikita na gamitin ito para lokohin ang Class C. Si Ayano Koji pa din talaga ang nakaisip nito. Bakit siya tinutulungan ni Ayano Koji na makaakyat sa Class A? Aalis na dapat siya pero pinigilan siya ni Horikita. Gusto lang niya tulungan ng kaibigan niya. Kasinungalingan yon dahil hindi naman si Ayano Koji yung taong tumutulong sa kaibigan niya. Sino ka ba talaga? May naalala si Ayano Koji na puting silid. Natambay yung batang katabi niya pero tiningnan lang niya ito at hindi tinulungan. Tutulungan niya si Horikita na makaakyat sa Class A pero kapalit nito ay ayaw niyang pinapakilaman yung personal na buhay niya. Ano kaya ang tinatago ni Ayano Koji? At dito nagtatapos ang ating recap. Abangan ng part 2. Please like and subscribe mga kapatid.